Sa ibang paksa sa balita, nasa bansang Thailand na si Pangulong Aquino para sa kanyang 2 araw na opisyal na bisita roon. Ayon sa Malacanang, 4,2 milyong piso ang gagastusin ng gobyerno sa biyaheng ito ng Pangulo kasama ang kanyang delegasyon. Layon daw ng biyahe na pagtibayin ang pagtutulungan ng Pilipinas sa Thailand sa larangan ng ekonomiya at maging sa panahon ng kalamidad. Bago umalis sa bansa ang Pangulo, nag-iwan siya ng babala sa kanyang gabinete at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kaugnay sa pagtugon sa bagyong Chedeng. Gusto po magpaalam. Inaasahan ko po lahat na nangako sa akin na handang-handa na tayo sa parating na bagyo. 3 araw na raw pong handa ay talagang matutupad po at hindi po ako magugulat habang nasa Thailand. At pag ako po'y nagulat, magugulat rin po kayo pagbalik ko. Sitwasyon naman po sa Mindanao, lubog sa baha ang ilang barangay sa Sultan Kudarat sa lalawigan ng Maguindanao. Walang puknat po ang pagulan doon mula pa kagabi ay dahil yan po sa pinagsamang kombinasyon ng epekto ng bagyong Chedeng pati ang pagdating ng habagat. Sa barangay Bulalo halos umabot sa dibdib ang taas ng tubig. Baha, ilang residente na ang lumikas sa pangambang lalo pang tumaas ang tubig. Namahagi na ng tulong ang DSWD sa mga pamilyang nasalanta. Pa rin sa masamang panahon, nakansila ang ilang biyahe na eroplano papunta sa ilang probinsya. Na-stranded tuloy ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Nakatutok si Rauna Crisostomo. Alas 3 pa lang ng umaga nasa NAIA Terminal 3 na si Bingahutos kasama ang pamilya na pauwing Samar. Pero nakansila ang flight nila pa Katarman dahil sa masamang lagay ng panahon dulot ng bagyong Chedeng. Kaya babiyahe na lang daw sila Patacloban kahit pa kailangan nilang bumiyahe muli ng 5 oras sakay ng bus para makarating ng Katarman. Nag-change flight na lang kami pa via Tacloban para makauwi lang ngayon. Ano yan? Wala pa kayong halos tulog? Wala. Walang tulog. Pati baby. Pinili na ring bumiyahe Patacloban ni Laura Dublon ngayong hapon kaysa magparibok ng ibang araw patungong Katarman. Naunawaan naman daw niya kung bakit di natuloy ang biyahe. Tama rin yun. Kasi kaysa magpatuloy kami na delikado naman talaga doon. Kaya mas okay na rin yun na ano namin yung na-cancel. Pero ang mga dayuhang ito masama ang loob dahil sa kansilado nilang biyahe patungong Legazpi City, Albay. Dapat daw kasi ang Cebu Pacific ang sumagot sa kanilang titirhan dahil sa naabalang biyahe. So that's why we try to get this sorted out so we spend more days as possible than to be stranded in the airport and wasting time here. So hopefully, just hold on. We're going to get a bus. Holiday in airport! Yeah! On the floor! Sagot ng Cebu Pacific, di naman nila kontrolado ang pagkaabala ng biyahe dahil sa masamang panahon. Pwede naman daw mag-rebook ang mga apektadong pasahero sa loob ng 30 araw o di kaya ilagay sa travel fund ang halaga ng kanilang naudlot na biyahe at saka pumili ng ibang biyahe. Kung may karagdagang katanungan, maaari silang tumawag sa Cebu Pacific Hotline 702-0888. 14 ang kanseladong flight ngayong araw sa NAIA Terminal 3 dahil sa bagyong Chedeng. Tuloy naman ang ibang flight na di apektado ng bagyo. Please bear with the management ng mga airlines para while waiting for the flights na sasakyan nila. Rauna Crisostomo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, magpapatupad po ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ang LPG Marketers Association. Ang karagdagang bawas presyo naman sa gasolina at diesel na inaasahan ng mga motorista, naku po, posibleng hindi raw matuloy. Nakatutok si Julio Segovia. Kumpara nung isang linggo, mas mababa pa rin daw ang average world crude price mula nitong Lunes hanggang Miyerkules. Ang kaso, lumalakas ang halaga ng dolyar kaya ang kakarampot sanang rollback baka mawala pa. Mahigpit na binabantayan ngayon ng oil industry ang muling pagsiklab ng gulo sa Syria at Yemen. Malaki raw kasi ang posibilidad na mahila nito pataas ang presyuhan ng krudo sa world market. Pero tila nawili ang mga motorista, lalo pa 3 magkakasunod na linggo ng nag-big time rollback. Dapat babaan pa, sobra ng pahirap ang inaabot ng mamamayan. Medyo nahirapan kami sa mataas aming boundary, saka nahirapan kami sa boundary namin. Sana mababaan pa kahit konti lang. Sa ngayon, higit 43 pesos na ang litro ng diesel, habang aabot pa sa 55 pesos ang litro ng gasolina. Sana mauna ng pagbababa ng Big 3 sapagkat sila ang pinakamalaking estasyon throughout the Philippines. Huwag na nilang paunahin pa itong
namin makargahan sa mga papunta. Sa nakalipas na 3 linggo, small oil players ang unang nag-abiso ng bawas presyo. Di naman daw maramdaman ng mga tsuper dahil mas maraming gasolinahan ang malalaking kumpanya ng langis. Kaya ang ilang motorista, sinasadya na lang ang maliliit na gasolinahan. Maghanap talaga kami ng medyo mababa kahit may gas pa kami. Pag nadaan namin medyo mababa, papagas kami. Simula naman mamayang hating gabi, muling magbabawas ng presyo ang LPG Marketers Association. 50 sentimong bawas sa kada kilo ng LPG o katumbas ng 5.15 rollback sa kada 11 kilo na tangke. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Tungkol pa rin sa lagay ng panahon sa Cagayan, sa mga sandaling ito ay maaliwalas po ang panahon. Malapit sa Cagayan ang inaasahang dadaanan ni Chedeng palabas ng ating bansa, kaya tuloy pa rin ang paghahanda ng mga lokal na opisyal doon, lalo na ng mga taga-Apari. Mula sa Apari, Cagayan, Nakatutok, si Cesar Apolinario. Mel, maayos naman ang lagay ng panahon dito sa Apari kahit pa nga nakataas ang signal number 1 dito sa probinsya. Summer na summer pa rin ang gimmick ng mga residente rito sa Barangay San Antonio, Apari, Cagayan. Alam daw ng mga taga-Apari ang banta ng bagyong Chedeng, pero dahil sa mainit na panahon, di pa rin nila mapigilang magbabad sa dagat. Ang mga residente sa tabi ng dagat, hindi rin alintana ang papalapit na bagyo. Umaasa sila sa seawall na proteksyon sakaling lumaki ang alon. Bahay namin. No? Hindi kayo takot ngayon? Oo, awa ng Diyos. Oo, magdasal ka na lang. Para tulungan ka ng Diyos na hindi ang maperwisyo ang mga bahay-bahay. At mga sibuyas. Pero mismong lokal na pamahalaanan ng Apari ang nagsabi na sa kabila ng balitang lumihis na ang bagyong si Chedeng, patuloy ang paghahanda, dumaan man si Chedeng o hindi. Natuto na raw sila sa mga nagdaang bagyo kung saan may git 20 barangay ang nilubog sa baha at may git 70% naman ng bukirin ang sinalanta. Na yung prepared kami kasi yung movement ng bagyong Chedeng is unpredictable. Hindi natin malaman kung saan yung tahak niya o yung tutunguhin niya. Inayos na ang radar station ng Pag-asa rito sa Apari na sakop ang buong Region 2. Kapag natapos ito, mas madali na raw ang impormasyon papasok sakaling may paparating na bagyo. Mel, mula kaninang umaga ay maaraw dito sa Apari hanggang alas 5 ng hapon. Bahagyang umambon lang pero bumalik ulit yung araw at uminit muli. Medyo maalinsangan ngayon, Mel. At karamihan nga sa mga tao rito nagsasabi na mas naligo daw sila sa pawis kesa sa buhos ng ulan, Mel. Yan, kaya manigo ka na ngayon, ha? Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario. Nakikita na raw po ng Doppler radar. Lumalabas na po sa radar ng Pag-asa yung Doppler sa Baler, Aurora, ang bagyong Chedeng. At bagamat maayos pa ang lagay ng panahon doon, naging maaga pang ilang magsasaka sa pag-ani ng kanilang palay. Nakatutok si Oscar Oida live mula sa Aurora. Oscar. Yes, Mike, naging maaliwalas naman ang panahon kaninang umaga dito sa may Baler, Aurora. Bagamat itong hapon ay nagsimula na tayong makaranas ng pag-uulan. Tuloy-tuloy naman ang naging paghahanda ng mga tao dito sa may Aurora sa inaasang paggagupit ng bagyong Chedeng. Ganun na lang ang pagkukumahog ng mga magsasaka dito sa may Baler, Aurora sa pag-ani ng kanilang mga pananim na palay. Bagamat naging maaliwalas kisa yung panahon buong maghapon, di pa rin nila pinapasantabi ang posibilidad na manalasa sa kanilang lugar ang bagyong si Chedeng. Tinatayang aabot sa 80 milyong pisong halaga ng palay ang masasayang sakaling bayuhin ng bagyong si Chedeng ang lalawigan ng Aurora. Kaya habang wala pa ang bagyo, pilit na isinasalba ng ilang magsasaka ang kanilang mga pananim. Kaya kahit kulang pa raw sana sa panahon, inaani na nila ang kanilang mga pananim. Mahirap talaga na pag naabutan kami, di siyempre mawawalan kami ng pangbayad. Sana hindi dumating ng bagyo ngayon. Para masalba. Ang mga mangingisda naman, pinagbabawalan ng pumalaot ng lokal na pamahalaan. Kahapon kasi isang bangka ang nawasak sa Dinggalan dahil sa malakas na alon. Kaya ngayong hapon, tigil muna sa pangingisda. At ang oras nila, ginugol na lang sa pag-aayos ng kanilang mga lambat.
Si Rodolfo Rabor, ayaw magbaka sakali. Minsan raw nalagay sa alangay ng buhay ng tumaob ang kanyang bangka noong manalasa ang bagyong Conching noong 1992. May tumaob po yung bangka. Ay nung may isang na malaki po, ay nakabitaw po ako. Ngayon pumulupot po yung tali sa leeg ko po. Ay buti na natanggal ko rin lang po. Samantala, nasagap na ng Doppler radar ang mata ng bagyong si Chedeng. Alas 4 ng hapon, namataan ito sa layo na 450 kilometers east ng Baler. Pero wala pa rin kaina makapal na ulap ang namataan malapit sa Baler, kaya naging maaliwalas pa rin ang panahon dito. Wala akong halos makitang kaulapan dito sa tapat ng Baler. At yung medyo makapal na ulap, nasa pinakang east pa ng Baler. Sa karagatan? Sa karagatan. So, ang bata naman niya, nasa 450 kilometers east ng Baler. So, medyo napakalayo nun yung pinakabata ng bagyo. Okay Mike, sa mga sandaling ito ay medyo nakakaranas tayo ng konting pag-ulan dito sa kinalagyan natin dito sa may Baler, Aurora. Ang pamunuan naman ng Aurora, bagamat sinasabing palihis na nga ang bagyong si Chedeng, hindi naman nagsasawalang bahala at patuloy ang kanilang preparasyon habang nananalangin naman ang mga taga-Aurora na sana'y tuluyan na silang iwanan ni Chedeng. Mike? Maraming salamat, Oscar Oida. Magplano, magsiguro, makibalita. I am ready. Alerto sa tagulan ng GMA News. Landslide o pagguho ng lupa ang pinangangambahan ng mga taga-Taytay sa Rizal tuwing may bagyo. At kahit hindi pa man nakakalabas ng bansa ang bagyong Chedeng, lumipat muna sa evacuation center ang ilang residente para makasiguro. Nakatutok si Chino Gaston. Taon nang naninirahan sa mga bulubunduking bahagi ng Taytay Rizal, si Lourdes Bautista at Shirley Salamangke. Ang kanilang mga bahay, ilan lamang sa daan-daang nakatayo sa gilid ng bangin malapit sa highway. Ang pundasyon nito, mga poste na kahoy na ibinaon sa lupa. Hindi raw lingid sa kanila ang panganib ng landslide. Gaya ng mga nagdaang bagyo, iiwanan nila ang kanilang mga bahay at sisilong sa kalapit na elementary school. Ngayong parating ang bagyong Chedeng, nag-imbak na sila ng kerosene at gasera panlaban sa brownout. Hindi mo alam kung minsan babaksak na lang kalahati ng bahay, baka tulad ng iba, naaanod, gano'n, sa sapa. Di, bago pa man, banlakas na ng hangin, tumaalis na kami. Yan, para saan yan? Ito, sinisindihan mo. Kasi alam mo nito, kasi wala kami pagsinti. Batay sa hazard map ng probinsya, hindi lang lugar ni Lourdes at Shirley ang nasa panganib. Halos lahat na sloping area sa Rizal itinuturing na landslide prone at bahain naman ang mga lugar malapit sa Laguna Lake. Maraming bahay sa Rizal ang nasa tuktok ng mga burol o di kaya nasa gilid ng mga bangin, marami ring subdivision. Sa ganitong klaseng lupa nakatayo noon ang Cherry Hill Subdivision sa Antipolo noong 1999. Kaya ang provincial government naka-alerto na, inactivate ang Disaster Operation Center. Nag-standby ng search and rescue teams sa bawat munisipalidad, kasama ang kanilang rubber boats at equipment. Yung aming mga kababayan na malapit doon sa mga landslide prone areas, sa pagsabihan na rin namin na hanggat maaari at mag-order ang aming punong lungsod. Kung kinakailangang i-alis muna namin sila o ilikas din sa mga lugar, gagawin ng aming tanggapan. Paalala rin sa mga residente, maging alerto pagtama ng bagyo. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.